Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Scottie Thompson matagal na palang hinihikayat si Troy Rosario na maglaro sa Barangay Ginebra. May mga balita nga na lumabas na matagal na palang may ugnayan sina Thompson at Rosario para hikayatin ang former Blackwater bossing na maglaro sa pinakasikat na koponan sa PBA. Magkaibigan daw si Troy at Scottie kaya madalas daw silang nag-uusap ayon sa source mga idol. Alam naman ng mga nasa SMC na sobrang busy si Boss Al Francis Chua sa iba pa niyang commitment sa San Miguel kaya si Scottie na daw ang gumagawa ng paraan para makuha si Troy Rosario papunta sa Ginebra. Hindi naman malinaw kung may basbas ba ni Al Francis Chua ang ginagawang pag-recruit ni Scottie kay Troy. Pero ayon sa source, may karapatan naman daw si Scottie na gawin yon dahil superstar naman daw siya sa koponan at gagawin niya lahat para lumakas ang Ginebra. Hindi naman daw masama ang ginawa ni Scottie dahil matagal na naman daw ang restricted free agent si Troy Rosario. Meron kasing lumabas na balita na may gentleman agreement daw sina Boss MVP at si Boss Al Francis na huwag munang makikipag-usap kay Troy hanggat hindi pa nagtatapos ang negosasyon sa kampo ni Rosario at ng kanyang former team na TNT. Nung nakaraang araw nga lang nagdesisyon na si Troy Rosario na tanggihan ng kontratang inaalok ng kanyang former team. Sinabi nga niya na nagpaalam na siya sa TNT management na hindi siya pipirma ng kontrata dahil gusto daw muna niyang subukan maglaro sa ibang koponan kung saan mabibigyan siya ng mas magandang opportunity. Nag-anunsyo si Rosario na ilalantad na niya sa susunod na mga araw kung saan PBA team siya maglalaro. Sa kasalukuyan, mayroon umanong nakakalula na standing offer si Rosario na 1.2 million pesos kada buwan kasama ang mga bonus at iba pang perks mula sa Converge Fiber Xers. Habang ang kanyang former team na Blackwater Bossing ay nag-offer ng 950,000 pesos na monthly salary sa loob ng 5 taon. Bagamat matagal nang nagkaroon ng komunikasyon si Troy at Scottie, umaasa pa din nga ang iba pang koponan na sa kanila maglalaro ang former Gilas player. Kabilang na nga dito ang Converge na lalo pang lumakas sa pagkakakuha kay Jordan Heading na kilala bilang 3-point gunner. Ayon kay team manager Jacob Lau, si Rosario na lang daw ang kulang para mabuo ang super team nila. Gustong-gusto nga nila si Troy kaya umaasa pa din sila na sa kanila babagsak ang 32 years old na power forward. Makakatambal ni Rosario ang twin tower ng Converge na sina Justin Baltazar at Justin Arana na siguradong hindi makakayanang pigilan ng kahit sino mang powerhouse team sa PBA. Mas bata at masabik sa panalo ang mga manlalaro ngayon ng Fiber Xers kaya siguradong hindi din magdadalawang isip si Troy Rosario na kagatin ang offer ng pinakabatang koponan sa PBA. Maliban pa sa kanyang mga kakampi sa Converge, madami din siyang matututunan sa mga matatalinong coaching staff nila na sina Charles Cho, Rajko Taroman, Willie Miller at si Danny Ildefonso na nagturo kay Junmar Fajardo para maging athletic big man sa PBA. Maaring makasungkit ulit siya ng mas maraming kampyonato sa liga sakaling maglaro siya sa Converge. Samantala, hindi pa din naman nawawala ng pag-asa ang San Miguel Beermen na makuha din ang serbisyo ni Rosario. Bagamat wala pang nangyayaring pag-uusap sa kampo ng SMB at ni Rosario, umaasa ang dirty player ng SMB na si Jericho Cruz na sana ay sa kanila mapunta si Troy. Malaking tulong daw siya para kay Junmar Fajardo ayon kay Jericho. Magaling din naman ang backup center ng Beermen na si Mo Tautua pero hindi lang talaga marunong mag-develop ng player ang kanilang head coach na si George Gallen. Madaming sinayang na magagaling na player ang SMB dahil hindi binigyan ng maayos na playing time kaya siguradong magdadalawang isip si Troy Rosario na maglaro sa koponan na ito. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panonood.